Dito tayo sunod. Mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Ano yan, Ken? Dito tayo sa impeachment ni Sara. Nako, eto pa, mga kababayan. Bukod doon sa kaso niyang inciting to sedition at grave threat, yung pagbabanta ni Sara kay PBBM Lisa at kay Martin Romualdez, no? Ay under review na ng DOJ. So ngayon mga kababayan, itong impeachment ni Sara, hanggang March 4 na lang. Pag after ng March 4, kakalkalin na. Patay kang bata ka, nako. Ngayong March 2026, hindi 2027, 2026. So ibig sabihin, wala pang 2027, makukulong na ang idol ninyo. Pakinggan natin sa balita. Sige tandaan ninyo mga kababayan, nasa opisina na ni Buji D, ni House Speaker Buji D, ang mga complaint 4 kay Sara. 'Di ba? So hanggang March 4 ang huling sesyon para matapos na yang impeachment ni Sara at uumpisahan na. No, matapos na yung hanggang March 4 ang huling palugit, no? So ito, pakinggan natin. Naku po, mga kababayan, eto na nga. Naku, mag-iiyakan ngayon mga kababayan itong saan na ba 'yun? Saan na mga kababayan yung palugit? Ito. Rosalie, nakailang session days na ba ang nakalipas mula nang ma-refer ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker? Nila 4 na session days na ang nakalipas mula nang maipadala sa tanggapan ng House Speaker noong February 5 ang unang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya 6 na session days na lang ang nalalabi o mayroong hanggang March 4 ang Kamara para umusad ang impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Ayon ito kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. When I counted it, excluding those session days na hindi talaga nag-session ang House, no? Like last Tuesday and last Monday, I confirm that that is March 4. Dapat ma-include sa order of business ng plenary ang mga impeachment complaints until March 4, 2026. Otherwise, mag-ooperate yung deemed initiation na pronouncement ng Supreme Court in the recent resolution. Ayan na. Oras na mailagay na sa order of business ng plenaryo ng Kamara at mai-refer na sa House Justice Committee ang mga reklamong impeachment. May tuturing na initiated na o nasimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte at iiral na rin ang 1-year bar rule na isang proseso lang ng impeachment ang maaaring maisagawa laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Samantala, wala namang nakikitang epekto sa gagawin nilang deliberasyon sa mga reklamong impeachment ang maagang presidential bid announcement ni VP Duterte at kung papaanong tinalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong approach o katulad na sistema ng deliberasyon ang gagawin ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. So regardless of the consequence ng pronouncement ng ating Vice Presidente about her intention to run, dapat hindi maapektuhan yung deliberation ng Justice Committee. Ayon pa kay House Justice Panel Chairperson Luistro, sa ngayon wala pa silang ginagawang paghahanda dahil hindi pa naman na i-refer sa kanila ang mga reklamong impeachment. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan na, mga kababayan. Yun na nga ngayon. Kabado na si Sara. Kabadong-kabado na siya. Kasi bakit? Hanggang March 4 na lang, kapag hindi niya harapin yan, hindi siya pupunta doon, 'di ba? Naku po, patay ka dito. March 4 ang session, pag after March 4 ipapasa na yan mula sa office ni House Speaker. Tapos
Katulad sa ginawa nila kay PBBM, inisa-isa nila, ngayong araw na to ang i-hearing nila ay ganito. Tapos papupuntahin yung mga complainant. Tapos i-explain ng mga complainant kung ano ang grounds, bakit nila naisampa to. Kung naalala ninyo, mga kababayan, sa ginawa di ba, ng mga complainant noong nag-file ng impeachment kay PBBM, di ba ganon? O, tinanong yung complainant, anong rason mo at ebidensya at patunay kung bakit mo nasabing ganyan ang grounds niya. So saan yung ebidensya? Siyempre, ano bang mga complaint nila doon? Yung 612 million confidential fund. Siyempre, tatanungin ngayon. Saan ang patunay dyan? Yung pagbigay niya ng pangalang Mary Crispiatos. Sino si Mary Crispiatos? Pag hindi nasagot ng kampo ni Sara yan, automatic yun, wrong na siya doon. Ekes na siya. Pangalawa, ang mga testimonya ni Ramil Madriaga. Pag yan ay itanggi ni Sara, tapos may ebidensya si Ramil Madriaga, ekes na naman siya. Nako po. Pangatlo, yung mga pera mula sa pogo at sa droga at yung mga bank account niya. Pag yan ay hindi na naman niya maisagot at tumanggi na naman siya, ekes na siya John. So, doon na magbubutuhan ng mga congressman kung i-impeach ba o hindi. Kasi alam natin na hindi talaga masagot ni Sara lahat yan. Yung 612 confidential fund, hindi niya masasagot yan. Maniwala kayo sa akin. Paano niya sasagutin yan? Kung nagastos na nga. At saan ang pinagastusan at ano ang binili? Yan ang tanong 612 million confidential fund. Sino ang gumastos, saan ginastos at ano ang binili? Ngayon, pag hindi niya may pakita, may resibo, pero hindi niya may pakita kung ano ang binili at saan ginamit. Ang nilagay lang nila sa resibo, ginastos ay ito at may tumanggap na tao. Tapos yung taong tumanggap, peke pang pangalan. Diba? Diyan hindi na niya masagot yan. Ekes na siya dyan. Pangalawa, yung mga affidavit ni Ramil Madriaga na tumanggap ng pera mula sa pogo at droga si Sara. Hindi din yan sagutin ni Sara. Bakit? Kung sasagutin niya yan, guilty siya. Bakit? May ipruweba si Ramil. Lahat ng text messages sa cellphone, nandoon sa loob ng cellphone ni Ramil. May mga pictures, may mga patunay na kausap niya si Sara. Hindi din sagutin ni Sara yan, manatili siyang I have right to remain silent na naman. Ang tanong nga, haharap ba siya niyan? O baka nga hindi pupunta ng Congress yan. Diba? Pangatlo, ito mga bank account. Yeah? Yung mga bank account nila. Yan ang mahirap din nila na masagot kasi sa TikTok, sa mga views sa Facebook, sa YouTube, lumalabas dyan na inamin ni Sara na meron nga daw siya mga bank account at hindi daw niya alam at hindi alam ng bangko kung bakit nag-exist. Yeah? Ito panoorin nyo mga kababayan. Ito Ito. Bank account ni Sara. Ito ito. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila may tatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Pinabubuksan ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte sa publiko. Ito'y upang makita umano ang mga maanumalyang transaksyon ng Vice Presidente. Nagsampa kahapon sa Ombudsman. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Namin listahan ng banks account, bank accounts. Kasi marami, bank accounts. Hindi banks account bank accounts. Yung accounts ang may S, yung bank wala kasi mali yun. So marami daw yan. Kaya may S. Inamin. Pakinggan ninyo. Kasi 2016 na nilabas, oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So,
tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na 'Di ba? Diyan pa lang eh. Sinong tanga na teller ng bangko mag-registered ng pangalan ni Sara at ni Digong, ni Pulong, ni Baste at ni Hanilet? Magsayang kayo ng files? Magsayang kayo ng memory sa computer? Hindi ka tanga na bangko, trabahante ng bangko or bank owner, bank manager, na magawa ka ng account ni Sara na hindi nagpapakita ng personal tapos gagawaan mo siya ng pangalan doon? Meron ba sa bangko yan? Tanungin ko yung mga accountant dyan, mga bank tellers, bank managers. Allow ba sa bangko yan na gagawa kayo ng mga peking account nang wala ang katawan ng tao? Allow ba sa bangko na gumawa kayo ng peking pangalan ni Digong, ni Sara, ni Pulong, ni Basti at ni Hanilet nang wala sila doon? At sinabi ni Sara, meron daw. scene na nilabas. Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Oo, actually, yung lista... Kita nyo? Sinong tanga na may-ari ng bangko, gagawa ka ng pangalan ni Digong, ni Sara, pamilyang Duterte, tapos gumagalaw, may laman. 'Di ba? Kahit naman ako, mga kababayan, bakit ko pagtuunan ng panahon at pansin, gawaan ko ng bank account si Sara? Hindi ba alam ng taga-bangko na pwede silang kasuhan ni Sara niyan? Hindi ba nila alam na pwede silang kasuhan ng mga Duterte na ginawaan nila ng peking pangalan doon? Siya na mismo umamin na meron daw. Hindi daw niya alam, hindi rin daw alam ng bangko kung bakit nandun. Ano yung tanga-tangahan lang? DDS lang yung nagaganon eh. Yung sabihin, tai ba to? Tai nga. Yeah? Sila lang naman yung ganun eh. Yung, ano yan, tae? Tikman ko nga. Tae nga. Yeah? Sila lang yung ganun. Idadamay nyo pa yung bangko. Uy, mga buang man mo. Alam, mga buang man sila, no? Yung mga DDS na naman, tae ba yan? Tikman ko nga. Oo nga, tae nga. Yeah? Ganyan sila eh. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Kaya kayo mga DDS, maputang ina nyo, hindi ako natatapos sa kakamura sa inyo eh. Di ba? Hindi ako natatapos sa kakamura nitong mga DDS, mga hayop na to eh. Kasi mga hayop naman talaga sila. Ay, nako, di ba? Mga kababayan. Magre-resign yan bago ma-impeach. Yan, ang ano mga kababayan, pagka inumpisahan na ang kanyang impeachment na at natuloy-tuloy na yan, na-impeach siya sa Congress, tapos ipapasa sa Senate, ang pagkakaalam ko magti-twist yan, mag-resign yan. Tapos pag nag-resign siya, automatic makakatakbo pa siya sa 2028. Kasi nag-resign siya eh. Yeah? Pero ang problema, kahit nag-resign ka, absuelto ka sa impeachment, may kaso ka naman sa ombudsman. Wala ka pa ring takas. Kaya sa totoo lang si Sara ngayon, naipit. Naipit si Sara. Mga kababayan, naipit siya. Isa sa rason, nagdeklara ng maaga, kasi para sa impeachment makalusot. Tapos dahil din sa ICC, kasi may possibility madamay siya kasi yung isa sa may warrant patay na, baka ilipat yun sa kanya. Mga DDS, good luck na lang. Good luck. Mga DDS, good luck. So yun lang po mga kababayan.